Hi guys, good morning. So, it's holiday and August 21. So, we will take a break. So, pupunta tayo sa Eduardo's. Ay, nandito muna tayo sa Eduardo's. Sorry naman. So, gaya ng sinabi ko, sulit na sulit kami dito sa aming Hilux Tamaraw. Multi-purpose, pang negosyo namin kapag ka weekdays at pagka kanilang anak ay gustong pumunta kung saan ay kasyang-kasya talaga kami dito sa aming mga gamit. So, see you guys. Ay, ano? Okay na? Ay, oh, okay na? O, anak. Dalawang bulid eh. Gusto puro din. Pagkakakuha. Ay, wave naman kayo dito. Sabi niyo, hi guys. And yes. Yes. Guys, so, andito po kami ng swimming pool po. Bakit tayo nandito? Dahil po, ang birthday ko na po. Birthday mo? Opo, tingnan mo po. Ay, dadahan. Yan, naurong na yung dati. Okay. Bye guys. Bye guys. Happy birthday, Alia. Happy birthday niyo. Oh, sit down. Oh, give. Tara na. Tayo na. Ay, ayos. Mababa na kaya ako. So, maganda ang kanila guys na dahil dito. Sulit naman kasi ng tao. Let's see how it works. So, maraming beses tayo it's second time na pumunta ako dito, and that was 6 years ago siguro or 7 years ago. So, mauulit ito pagpunta dito. So, papasok na kami sa entrance. Naku, oh, Ilyas, say hi guys. May bag dito kaso. Ilyas, batay mo muna mga Tagay mo na ba? subscribers. Okay. Bibili na naman tayong tubig. Dahil tayo nabayad. Bidyoke, person. Meron silang bayad. Hindi nga naman sila kikita. 5 pesos person. In fairness, may electric fan. At saka ang ganda pala, oh. Mas malamig lang dito, in fairness. Okay. Oh, may gayon pa. Ang sosyalo. At may gagawin pa ng gamit din eh. May lagayan pa ng mga in fairness. May nakita tayo dito ng pukyutan na nagpo-forage dito sa New York. Papakita ko sa inyo, close up natin ha. Let's take a closer na Apis dorsata brillibigula ay mahilig mag-forage sa mga New York. So at luckily nakakita tayo. So lapitan. Hi guys, ang mga ganitong pukyutan, Apis dorsata brillibigula ay matatagpuan sa iba't ibang probinsya ng Pilipinas. Ito ay native na dito sa atin sa Pilipinas. Ang tawag dito in English ay Philippine giant bees. They cannot be domesticated o hindi sila pwedeng alagaan. So, napakasarap ng honey nila at ito kinukuha ng mga honey hunter. Sa Palawan ay may isang species doon na sa kanila lang makikita. Kalahi din ng Apis dorsata brillibigula. Iba lang yung, pareho din sila halos nitong ganito sa Mindoro. Kaya lang ay meron silang kakaibang feature. Ang tawag dun sa Palawan ay Apis dorsata. Dito sa atin ay Apis dorsata brillibigula. At tayo nagbebenta ng ganito guys. Guys, usually ang mga ganitong bubuyog ay matatagpuan sa mga forest at nagpo-forage sila sa iba't ibang mga puno. Paborito nila ang mga puno ng niyog at
they could, pwede silang lumipad ng 1 kilometer radius. Unlike ng stainless bees na 500 meters lamang ang kaya nilang lipadin. Siguro dahil sa malapad ng kanilang mga pakpak at yung kanilang DNA at ang kanilang stamina ay mas malakas kaysa sa mga stainless bees dahil sila yung malaki. Ito ay kinatatakutan pero actually hindi naman sila na they will not harm you unless nasaktan mo sila. At saka ang nature kasi nila ay talagang matapang sila, aggressive. At maaari rin naman silang makapatay at meron nga mga cases dito sa Pilipinas na makamamatay sila. So ang maipapayo ko lamang bilang isang beekeeper, kapag nakakita kayo ng ganito ay umiwas na lang. At kung sakasakali na makakita rin kayo dito at sila ay pumunta sa bakuran ninyo, ay tumawag ng isang legit beekeeper para mai-transfer. At kung makakita nga tayo, hindi natin sila dapat patayin. Bagkus ay dapat natin silang i-preserve sa pamagitan ng hindi pagpatay sa kanila, pagtatanim ng mga halaman, at huwag puputulin yung mga puno sa gubat. So, napakahalaga niyan dahil pollinator yan. At alam niyo ba, kapag walang bees, man would die without bees. Bukod sa pagiging pollinator, ang mga bees ay nagbibigay ng honey sa atin. Kaya lang, ang mga honey ay iba-iba ang klase ng honey, iba-iba ang kulay, iba-iba ang lasa, iba-iba ang texture. Depends sa forage o sa kinds of food na nakukuha nila o mga halaman. So, ang trivia natin about bees ay tapos na at tayo ay mag-proceed na sa birthday yan. Wow! Why so many? Wow, ang sarap! Ang sarap-sarap naman ng cake. Wow, ang dami-daming food. Ay, naku! Wow! Wow! Diba? Mag-ihaw na kayo. O, at nang tayo makakain na. Wow! Happy birthday, Elia. So many cakes. Uy, happy birthday! To you! Happy birthday to you! Aba nga naman. Oh. Parang kay ano? Wow! Happy birthday to you! Wala pa po. O yun, o tamang-tama. May yelo, may lagayan. Hanggang 4 o'clock lang tayo dito. Masyadong limitado. Wow! Oh, spaghetti. Wow! Wow! Birthday party! Happy birthday! Yan! Pablo na ang cake! Dali! Dito na ako, itawag ako yung ulo. Yes! Birthday na! Birthday boy! Yeah. Wow! Oh. Wow! Wow! Oh, Mia! Oh, okay. Ready na! Nasaan na kami? Wow! Oh, makagdali naman dito. Wow! Wow! Okay. Tawagan kuya ko din. Tawagan yung kuya mo na. Birthday, Ilyas! Day, Ilyas! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Ilyas! Wow! Sabi ko, anong wish niya? Sabi niya 5. Magagamit mo yung gift namin. Wow, ang niluto ng Mami Taye! Ang talap-talap! Wow, Alpa! Kakain lang ako na eh. Wow, ang sarap ng... Ay, naku, ang sarap nun! Ano in-finish mo? Ay, wag kainin, masisira! Dapat pa tayo ng ulan dito? Dumayo pala din para magpiknikan sa ulan. Saan na? Ilyas! Say, sabi mo. Wow! Happy birthday, Happy Elia! birthday. Naku! Happy birthday! Pwede! Wag! Ay, ano niya? Okay lang yan. Ha? Tum na. Elia, smile muna. Sige. Sige na, bebe. Wow! Oh, naku, ano kaya yan? Ano yan? Ano kaya yan? Naku, mami! Ay, baka ma-stapler yun. Ay, mga
excited na eh. Excited na excited. Wow! Wow! Ay, yung isa naman. Naman ang fruta, may dates sila dito. Ayan, oh, puno ng dates dito sa Eduardo. In fairness, oh, ang ganda, may mga, yun, oh, ang dami nilang dates. Wow. Ang dami sila ng dates dito. Tayo nga guys ay napakanta din eh. May bayad dito sa Eduardo's ng bawat isang kanta, 5 pesos. At ayan nga, at talagay tayo ay naging dancing queen, singing queen pa. So guys, the whole day was packed of good memories and happiness sa aming pamilya. Dahil birthday nga ng aming apo at buong pamilya kami punta dito sa Eduardo's. At natutuwa ako at talaga namang once in a while lang itong nangyayari dahil minsan lang kami magkasama-sama dahil nga ang mga anak ko ay nagbabarko at nagtatrabaho sa barko at kapag sila ay tapos na kanilang bakasyon ay back to normal work again. So see you guys again at sana ay patuloy niyong takiligin ang ating